Nagkakislap pa ang mensahe ni Elena sa screen ko nang itulak ko ang pinto ng restaurant. May urgent meeting ako, hindi ako makakahabol. Hindi ko pa man na isasarado ang notification nang tingnan ako ng waiter at sabihin sa malumanay na tono, "Sir, para po sa kaalaman ninyo, nasa table 7 siya kasama ang fiancé niya." Nagpakawala ako ng maikling buntong hininga. Walang galit, parang nanonood lang ng pelikulang alam ko na ang ending. Tumingala ako. Ang liwanag ng restaurant ay tumatama sa mga mesang gawa sa madilim na kahoy, malamig at patag. Eksaktong nararamdaman ko sa sandaling iyon. Pero bago tayo tumuloy sa kwento, suportahan niyo muna ako sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe ngayon din. Gusto ko rin kayong batiin. Iwanan niyo sa comments ang pangalan niyo, ang lungsod niyo, at isulat ang salitang present. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang naaabot ng boses ko. Para maintindihan ang lahat, kailangang bumalik tayo ilang buwan ang nakalipas. Ako si Mateo. Nagtatrabaho ako bilang isang arkitekto sa isang maliit na studio sa Makati. Ang trabahong ito ay nagtuturo sa iyong mapansin ang bawat detalye. Isang linyang tabingi, kulay na hindi bagay, o puwang na wala sa lugar. Sanay akong makakita ng mga bagay na sinusubukang itago ng iba maliban na lang kung ang nagtatago ay ang sarili kong asawa. Si Elena ay isang project manager sa isang katamtamang laki ng tech company. Palagi siyang mukhang plansado. Maayos ang pananamit, maingat sa salita, perpekto ang ngiti. Alam niya kung paano tumayo para magmukhang isang babaeng may malinaw na kinabukasan. Sa mga party ng kumpanya, nagsasalita siya sa kalmado at tiyak na tono, yumuyuko ng sapat para magmukhang may solusyon sa lahat. Kahit sino ang makakilala sa kanya sa unang pagkakataon, iisiping siya ang tipo ng taong nakatadhana sa tuktok. Dati, akala ko magandang bagay iyon. Ang ambisyon ay hindi kasalanan hanggang sa kailanganin nito ng entablado, at nagsimula akong magmukhang dekorasyon lang sa likuran. Mga 3 buwan na ang nakakaraan, nagsimulang maging sobrang pihikan si Elena sa kanyang hitsura. Naalala ko isang umaga, tinitingnan niya ang sarili sa salamin, inayos ang collar niya sa ikatlong pagkakataon. "Importante bang meeting yan?" Tanong ko. "Hindi naman. Gusto ko lang magmukhang professional," sagot niya. Normal ang boses niya pero umiwas ang tingin niya ng isang segundo. Hindi ko binigyan ng malaking pansin. Ganun talaga siya. Gusto niyang perpekto ang lahat, pero naging madalas na ito. Isang gabi, habang naghahanda kaming matulog, nakatanggap siya ng tawag. Lumambot ang boses niya sa paraang ginagamit lang kapag may gustong pahangain. "Opo, naiintindihan ko. Salamat sa pagkakataon." "Sino yon?" Tanong ko. "Si Miguel," mabilis niyang sagot. "Katrabaho lang." Hindi ako nagduda, pero may kung anong mali sa tono niya na itinabi ko sa isip ko. Nakapagtataka. Pagkatapos nun, dumating ang mga huling minutong dinner dahil daw sa trabaho. Uuwi siyang gabi na at may bahagyang amoy ng pabango ng lalaki sa damit niya na ipinaliwanag niyang dahil daw sa bagong katrabaho na napatabi sa kanya habang nag-aabot ng dokumento. Hindi na ako nagtanong. Ayaw kong maging selosong asawa. Pero may nararamdaman akong kakaiba, parang manipis na tali na nagsisimulang pumulupot sa pulso ko, magaan pero naroon. Isang weekend, may maliit na kahon sa bulsa ng jacket niya. Binuksan ko ito ng may simpleng pag-asa. Baka sorpresang regalo. Isang diamond ring, maliit pero malinis. Para kanino to? Tanong ko bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Para sa isang kliyente ng kumpanya. Reward para sa pag-abot ng quota. Sabi niya iyon nang may ganun katingkad na kumpiyansa na naramdaman kong ako lang ang nag-iisip ng masama. Isinara ko ang kahon, ibinalik sa kamay niya, at bumalik sa kusina. Hindi sumakit ang puso ko, naging malamig lang ito. Ilang linggo ang lumipas, may sinabi si Elena na lalong nagpatibay ng atensyon ko. Napapansin na ako ng boss ko, dahil ba sa proyekto? Tanong ko. Oo, sa isang bahagi, umiwas siya ng tingin. At saka, mahalaga sa pamilya nila ang katatagan. Ang diin niya sa salitang pamilya ay nagpahinto sa akin, pero binago niya ang usapan ng mabilis kaya wala akong oras para pag-isipan ito. Hanggang sa nagsimula na siyang magtanong ng kakaiba. Kung ang isang asawa ay kayang magbigay ng mas magandang buhay, ano dapat ang maramdaman ng isa? O kaya, sa tingin mo ba kailangang magmukhang mas mapagkakatiwalaan ng isang tao para umangat? Sabi ko lang, basta't totoo lahat. Nanatiling tahimik si Elena ng matagal.
Iyon ang mga unang binhi ng hinala, maliliit na linya, pero may layunin. Hindi ako likas na mapagduda, pero mapagmasid ako. Nakikita kong nagsisimula na siyang mamuhay sa dalawang magkaibang mundo. Isa sa akin na kalmado at pamilyar, at isa sa ibang tao kung saan gusto niyang magmukhang isang taong dapat ipagmalaki. Alam kong dapat akong nagtanong, pero ayaw kong mag-isip ng masama ng walang ebidensya, kaya nanahimik ako. Ang pagkakamali ko ay hindi ang pagtitiwala. Ang pagkakamali ko ay ang pagtitiwala ng masyadong matagal. Tapos may nangyaring maliit na bagay na nagtulak sa lahat ng duda ko sa isang bagong direksyon. Isang hapon, habang palabas si Elena ng pinto, umilaw ang cellphone niya dahil sa isang notification. Mabilis niyang isinilid sa bulsa, pero nakita ko na ang 3 titik. Rafael, hindi Miguel. Hindi kung sinong nabanggit niya sa trabaho. Ngumiti siya. Pupunta ako sa meeting. Gabi na ako makakauwi. Ang ngiting iyon ay masyadong perpekto. Hindi iyon ngiti ng asawang paalis ng bahay. Iyon ay ngiti ng isang taong paakyat sa entablado. Ang sandaling iyon ang naging hangganan, hindi masakit. Malinaw lang. At dinala ako nito sa gabing iyon sa restaurant. Ang gabing tiningnan ako ng waiter na parang ako ang huling nakakaalam ng sikreto. Ang gabing narinig ko ang nasa table 7 siya kasama ang fiancé niya. At hindi na ako nagulat. Sa wakas, naitaas na rin ang kurtina. Mula nang makita ko ang pangalang Rafael sa screen ni Elena, hindi ko na tiningnan ang mga pagbabago niya bilang kakaiba. Nakita ko na ang mga ito bilang mga tahimik at matatalas na senyales. Habang tumatagal, mas napagtanto ko na matagal na pala ang mga ito doon, hindi ko lang binigyan ng halaga. Nagsimula ang distansya sa maliliit na bagay. Hindi na masyadong nagkukwento si Elena, hindi dahil pagod siya, kundi dahil pinipili niya ang sasabihin. Kapag nagtatanong ako tungkol sa trabaho, ang sagot niya ay putol-putol. Hindi mo maiintindihan ang paligid ko. Komplikado ang mga bagay sa opisina. Hindi galit ang tono niya. Malamig, tiyak, at parang masyadong malambing, na parang pinapakalma ang isang batang maraming tanong. Hindi ako nasaktan, pero ang mga sagot na ganoon ang paraan niya para gumawa ng pader na akala niya ay hindi ko mapapansin. Pagkatapos, nagsimula na siyang patayin ang cellphone sa gabi. Ang unang beses na tumawag ako, diretso sa voicemail. Ang pangalawa, nakapatay na. Ang pangatlo, nag-text siya pagkalipas ng 2 oras, emergency meeting. Tinitigan ko ang screen. Hindi ako sumagot. Hindi ako nagtanong. Hindi hinala ang naramdaman ko. Para itong nakakita ng lukot sa tela na dapat ay diretso. Kailangan mo lang tingnan ng maigi para makita ito. May mga araw na mas maaga akong umuuwi sa kanya at mas marami akong napapansin. Halimbawa, ang paraan ng pag-aayos niya ng buhok sa harap ng salamin. Hindi siya nagtatagal ng ganoon dati, pero ngayon, tuwing papasok siya ng gabi, tumatayo siya sa harap ng salamin ng halos 1 minuto, inaayos ang kwelyo, ang buhok, tinitingnan ang sarili bago umalis. Gusto niyang maging pulido, hindi para sa akin, mga kaibigan. Ang bawat kuwentong ibinabahagi ko ay nangyayari araw-araw, pero ipapakita lang ito ng YouTube kung pipindutin niyo ang pulang subscribe button. Pindutin ang subscribe, i-activate ang bell para hindi kayo mahuhuli sa mga kuwento. Salamat. Isang araw, habang nag-aayos ako ng labada, may papel na nahulog sa sahig. Isang resibo mula sa isang restaurant sa BGC, mamahaling alak, 2 ulam. Tinanong ko siya ng normal lang, sino ang kasama mong nag-dinner? Isang katrabahong lalaki. Maingay ang katabing mesa kaya siguro nagkamali sila sa order ng alak. Sabi niya ng mabilis at natural. Hindi ko siya tiningnan. Inilapag ko ang resibo sa mesa, tiniklop ng maayos at itinago sa drawer. Ang nakita ko ay ito. Ang taong nagsisinungaling ay hindi palaging balisa. Minsan, mas kalmado pa sila kaysa sa normal. Tapos yung diamond ring sa drawer ng desk niya, yung tipo ng singsing, na kung regalo talaga para sa kliyente, ang kumpanya ang dapat nagbayad. Hindi niya kailangang bayaran iyon mula sa sariling bulsa. Regalo ng kliyente, ulit niya, nang hindi kumukurap. Ang paraan ng pagsasalita niya ay hindi parang nagpapaliwanag, parang linyang matagal ng kinabisado. Bawat isa sa mga ito ay hindi ebidensya, pero mga senyales sila. Nang hilingin ni Elena na kumuha ako ng loan sa ilalim ng pangalan ko, doon na nabuo ang buong larawan. Naupo siya sa harap ko sa hapagkainan na magkahawak ang mga kamay. Kailangan ko ng loan para ipakita ang financial capacity ko.
Isinasaalang-alang ako ng kumpanya para sa bagong posisyon, pero sagad na ang credit limit ko. Ngayon lang naman, pwede mo bang pirmahan? Tinitigan ko siya. Bakit kailangan mong magpakita ng financial capacity para sa promotion? Internal process. Hindi mo maiintindihan. Isa pang hindi mo maiintindihan, pero sa pagkakataong ito, hindi ko na hinayaang lumampas. Pinanghawakan ko iyon. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa kinabukasan, tungkol sa mga pintong magbubukas, tungkol sa kung paanong ang isang leader ay kailangang magpakita ng financial responsibility. Mukhang makatwiran ang lahat, masyadong makatwiran. Pumirma ako, hindi dahil tanga ako, kundi dahil akala ko pa rin ay tinutulungan ko ang asawa kong may ambisyon. Hindi ko lang alam na ang ambisyong iyon ay walang lugar para sa akin. Ang loan contract na iyon ang naging pinakamatulis na papel na inilapag ko sa Table 7. Pero nang pirmahan ko iyon, hindi ko nakita ang panganib. Ang nakita ko lang ay ang pirma ko sa tabi ng sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging kakaiba ang bait ni Elena. Hindi sa akin, kundi sa kausap niya sa telepono. Narinig ko ang boses niya isang gabi habang nasa balcony siya. Opo, naiintindihan ko. Mas magsisikap pa ako. Isang pagpapala para sa akin na makilala siya. Humina ang boses niya, medyo nanginginig. Parang taong gustong-gusto na makagawa ng magandang impresyon. Nang pumasok siya sa loob, tiningnan ko siya. Sino ang kausap mo? Tumigil siya sandali. Si Miguel, saglit lang. Pero bilang isang arkitekto, sanay akong mapansin ang kahit maliit na pagkakamali sa disenyo. Hindi tugma si Miguel sa tono ng boses na ginamit niya. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ko ng pagdugtong-dugtungin ang lahat. Tinanong niya ako kung paano tumitingin ang mga mayayamang tao sa mga gustong umangat. Nagkwento siya tungkol sa trabaho, pero laging may linyang. Ang ilang pamilya sa itaas ay mas pinapahalagahan ang katatagan. Tahimik niyang ikinukumpara ang mga magkasintahang maayos, manamit at marunong magdala ng sarili. Pinakinggan ko ang lahat. Hindi ako kumibo. Ang totoo ay hindi niya ako kinakausap. Nagpa-practice siya ng sasabihin sa ibang tao at ako ang ginagamit niyang kapalit. Pagkatapos, dumating ang gabi na nakita ko ang kakaibang mensahe. Naiwan ni Elena ang cellphone niya sa mesa habang naliligo siya. Umilaw ang screen. Hindi ko sinubukang basahin lahat, pero ang linya ay masyadong malinaw. Nagustuhan ka ni Papa. Salamat sa gabing ito. Walang emoji, walang arte. Formal sa paraan ng pagsulat ng isang taong seryoso sa relasyon. Hindi ko hinawakan ang cellphone. Tinitigan ko lang ito ng ilang segundo. Ang lahat ng mga senyales ay naghilera sa isip ko parang mga pako, bumubuo ng isang malinis at tuloy-tuloy na linya. Lumabas si Elena, nabasa ang buhok at may tuwalya. Nakita niya ang screen. Sa kalahating segundo, nagbago ang mukha niya. Hinablot niya ang cellphone. Maling tao lang ang pinadalhan ng katrabaho ko. Huwag mo nang isipin yan. Ang boses niya ay masyadong mabilis at masyadong malambing. Hindi iyon boses ng nagsasabi ng totoo. Naupo ako, hindi nagsalita. Ang naramdaman ko ay hindi sakit, kundi kumpirmasyon. Mula noon, alam kong kailangan ko ng tumingin ng mas malapit. Hindi sa selos, hindi sa ingay, kundi sa linaw ng isang taong may sapat na senyales para malaman ang aasahan. Sa huli, hindi ko siya kinonfronta. Nagsimula lang akong magmasid, tahimik, dahan-dahan, matalas. Dahil minsan, para makita ang isang tao ng malinaw, kailangan mo siyang hayaang umarte. At si Elena ay nagbibigay ng isang napakahusay na pagganap. Hindi ko tinanong si Elena tungkol sa kakaibang mensahe o tungkol sa taong nagngangalang Rafael. Ang pinakamahusay na sinungaling ay hindi yung malumanay magsalita, kundi yung nag-aakalang hindi mo i-check ang totoo. At sigurado si Elena na hindi ko gagawin iyon. Noong gabing iyon, umalis siya ng bahay ng mas maaga kaysa sa dati. Meeting kasama ang kliyente, sabi niya. Ang damit na pinili niya ay yung ginagamit niya lang kapag gusto niyang magpahanga. Mas matapang din ang pabango niya, yung sinabi niyang ibiniro lang ng katrabaho. Tumango lang ako. Pagkatapos, pinanood ko siya sa bintana habang papunta sa direksyon ng BGC. Alam kong ang GPS ng sasakyan niya ay nakasync sa isang app na pareho naming meron. Akala niya hindi ko iyon bubuksan. Tama siya, hanggang sa gabing iyon. Ang pulang tuldok ay huminto sa isang mamahaling restaurant sa isang lugar na sabi ni Elena dati ay masyadong malayo para sa kanya. Kinuha ko ang susi ko, nagsuot ng jacket at lumabas ng bahay.
Hindi nagmamadali, hindi nanginginig. Ginagawa lang ang susunod na hakbang sa kailangang makita ng sarili kong mga mata. Nang pumasok ako sa restaurant, may amoy ng alak sa paligid. Ang lugar ay mainit, ang mga dilaw na ilaw ay bumabalot sa mga mesa. Tumayo ako sandali para masanay ang mga mata ko. Isang waiter ang lumapit. Inaantay ko ang asawa ko. Simple kong sabi. Tumingin siya sa cellphone ko. Ipinapakita pa rin sa screen ang mensahe. May urgent meeting ako, hindi ako makakahabol. At doon, bahagyang nagbago ang mukha ng waiter. Pero nakita ko ito. Nasa mesa po siya, sabi niya. Sino ang kasama? Tanong ko. Ang boses ko ay sobrang kalmado na naramdaman ko ang lamig dito. Yumuko siya ng bahagya. Kasama ang fiancé niya. Walang naghahanda sa iyo para sa linyang iyon. Walang nagtuturo kung paano huminga pagkatapos marinig iyon. Pero hindi ko kailangan ng paghahanda dahil alam ko na. Kumpirmasyon lang ito. Hindi ako dumiretso sa table 7. Gusto ko munang manood mula sa malayo. Tingnan ang babaeng nakasama ko sa buhay. Ang table 7 ay nasa dulong sulok, medyo malayo sa daanan. Nakatalikod sa akin si Elena. Ang ulo niya ay bahagyang nakatagilig sa kaliwa ang posisyon na ginagawa niya lang kapag gusto niyang magmukhang relax. Matagal ko nang hindi siyang nakitang ngumiti ng ganoon malawak pero kontrolado, parang pinipilit na maging mainit habang pinapanatili ang magandang imahe. Sa harap niya ay isang lalaking may katangkaran at matalinong tingnan, si Rafael. Nakilala ko agad siya nang makita ko ang singsing sa kamay niya. Isang singsing na halos kapareho ng nakita ko sa drawer. Pinapaikot-ikot niya ang kamay niya, parang ipinapakita kung paano tumatama ang ilaw sa bato. At tinitingnan siya ni Elena na parang isang babaeng sumasailalim sa pagsusulit. Mukhang matagal na silang magkakilala. Ang kilos nila ay parang magkaparehang alam ang posisyon sa buhay ng isa't isa. At higit pa doon, kilos ng magkaparehang may nakaplanong kinabukasan. Hindi ako nasaktan sa eksenang iyon. Naging malinaw lang ang lahat. Hindi gumawa si Elena ng dobleng buhay para sa pag-ibig. Ginawa niya ito para sa estratehiya. Nanatili akong nakatayo doon at bawat piraso ay nahulog sa tamang lugar. Sinabi ni Elena, mahalaga sa pamilya ng boss ang katatagan. Sinabi ni Elena, pagkakataon ko na itong umangat. Tinanong ako ni Elena kung ano ang gustong makita ng mga mayayaman sa isang taong may direksyon. Wala sa mga iyon ay para sa akin. Mga linyang sinanay niya sa akin para kay Rafael, ang anak ni Director Ramirez, ang presidente ng kumpanya nila. Ngayon, sobrang linaw na. Naghahanda si Elena na magpakasal sa kanya para makapasok sa makapangyarihang pamilyang iyon. At ang aming kasal, isang anino, isang bahagi ng nakaraan na ayaw niyang malaman ng iba, isang yugtong, hindi pa niya naisasarado gaya ng sinabi niya siguro kay Rafael. Ang loan na pinirmahan ko para sa kanya, ang pera na ipinagmalaki niya sa pamilya nito, ginamit niya para ipakita na stable siya, responsible, at kayang alagaan ang magiging asawa. Nagbayad ako para makabili siya ng status. Ginamit niya ako bilang down payment para sa kinabukasan niya. At sa sandaling naintindihan ko iyon, hindi ko na siya nakita bilang asawa, kundi isang taong handang ipagpalit ang kahit ano para sa isang upuan sa tamang mesa. Hindi ako nag-atubili. Dumiretso ako sa table 7. Ang tunog ng takong ko sa sahig ay tila ritmo ng tibok ng puso ko. Hindi mabilis, hindi nanginginig. Hindi agad lumingon si Elena. Si Rafael ang unang nakakita sa akin. Tumagilig ang ulo niya na parang inaalala kung nagkita na ba kami. Tumayo ako sa tabi ng mesa. Lumingon si Elena. Nakita ako. At nawala ang kulay sa mukha niya. Hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa takot. Mateo, ikaw. Hindi ako napunta rito para makipag-usap. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay matatag, hindi malakas, pero sapat para mapatigil ang kabilang mesa. Inilapag ko ang isang maayos na tumpok ng mga papel sa mesa. Ang loan contract sa pangalan ko. Ang bank statements na nagpapakita ng perang inilipat kay Elena. Tumingin ako ng diretsyo kay Rafael. Kung fiancé ka niya, dapat mong malaman na nag-i-invest ka sa isang taong nabubuhay lang dahil sa pirma ng asawa niya. Walang galit, walang sarkasmo, katotohanan lang na sapat na ang talim. Tiningnan ni Rafael ang mga papel, pagkatapos ay kay Elena. Napayuko siya na parang ngayon lang na-realize na maling kwento ang pinasukan niya. Hindi siya nagtanong. Siguro hindi niya kaya. Tumayo si Elena mula sa upuan niya. Nagsisinungaling siya.
Internal transaction lang ito. Kaya ako magpaliwanag. Tiningnan ko lang siya. Malamig na parang mesang kahoy sa restaurant na ito. Nilunok ni Elena ang huling parte ng sinabi niya na parang nabara sa lalamunan niya. Ang waiter ay nakatayo hindi kalayuan. Naintindihan niya ang nangyayari. Nakita ko siyang tinitingnan si Elena na parang nakakita ng isang taong nabisto sa papel na hindi naman sa kanya. Ang katotohanan ay kumakalat ng kusa, parang lamat sa salamin. Nagsisimula sa isang tuldok, hanggang sa lumaki, at hindi na mapigilan. Walang sinuman sa restaurant ang nakakakilala sa akin. Walang nakakakilala kay Elena pero lahat sila ay may alam na isang bagay. May isang taong nabisto sa gitna ng kanyang pagpapasikat. Hindi ako naupo, hindi ako nagtanong, hindi ko kailangang makinig sa paliwanag. Binawi ko lang ang kamay ko, inayos ang jacket ko at sinabing, ipagpatuloy niyo na ang dinner niyo. Deserve niya ang totoong kwento. Pagkatapos ay tumalikod na ako. Ramdam ko ang tingin ni Rafael sa likod ko hindi selos, kundi linaw. Nawala ang posisyon ni Elena doon mismo sa table 7, sa harap ng mismong taong pinag-alayan niya ng 6 na buwang pag-arte. At ang irony ay hindi ko kailangang sirain ang kahit ano. Tinala ko lang ang katotohanan sa kung saan ito nararapat. Tinitigan ni Rafael ang tumpok ng mga papel sa harap niya ng ilang segundo pa. Pagkatapos, nang walang sinasabi, tumayo siya. Ang tunog ng pag-usog ng upuan niya ay sapat na para lumingon ang mga katabing mesa. Hindi niya tiningnan si Elena, hindi nagtanong. Kinuha lang ang gamit niya at umalis. Diretso, mabilis. Desidido ang klaseng lakad ng isang taong na-realize na ginamit lang siyang dekorasyon. Hinabol siya ni Elena. Rafael, teka. Pero malayo na ito. Ang tanging natira sa mesa ay ang napkin na nakatupi ng maayos. Tila isang desisyong kapipirma lang. Nag-vibrate ang cellphone ni Elena. Umilaw ang screen sa pangalan ng kanyang tatay, si Director Ramirez. Tiningnan niya ang tawag na parang isang hatol. Narinig ko siyang sumagot sa boses na sobrang liit. Opo, naiintindihan ko. Papunta na ako. Pagkatapos ay ibinaba niya ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya at napatabig ang baso sa tabi niya. Lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang taong may kumpiyansa sa pag-akyat sa tuktok. Mata na ito ng taong nawalan ng mapa sa madilim na lagusan. Inabot niya ang manggas ko. Mateo, kailangan nating mag-usap. Misunderstanding lang to. Humakbang ako pabalik. Maliit lang, pero sapat na. Hindi ko kailangang magsalita. Ang distansyang iyon ang nagsalita para sa akin. Wala na siyang karapatang hawakan ako. Tumalikod ako para umalis. Biglang tumayo si Elena sa likuran ko. Hindi ka pwedeng umalis na lang ng ganyan. Mag-asawa tayo. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Huminto ako sandali. Lumingon ng bahagya, sapat lang para makita siya pero hindi sapat para maramdaman niyang kasali pa siya. Ipadadala ko ang annulment papers bukas. Ang boses ko ay mahina, kalmado, walang panginginig. Ang mga salita ay nahulog parang bato sa tahimik na tubig walang alon. Diretso lang sa ilalim. Namutla si Elena. Mateo, hindi ka pwedeng magseryoso. Lumabas ako ng restaurant nang walang sagot. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Ang taong mas maraming sinasabi ay ang taong talo. Kung gusto niyo pang malaman ang dulo ng kwentong ito at makinig sa iba pa, pindutin ang pulang subscribe button. Libre lang ito at malaking tulong sa akin. Hindi ko pa man nahahawakan ang pinto nang humabol si Elena sa labas. Mateo, sandali. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya tumatakbo dahil mahal niya ako. Tumatakbo siya dahil natatakot siya. Takot na mawala ang posisyon niya, ang imahe niya, ang buhay na binuo niya ng ilang buwan. Ang mga hakbang niya sa likod ko ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng trapiko. Sinisira mo ang buhay ko. Muntik na akong tumawa nang marinig iyon. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil mas naging malinaw kung sino talaga siya. Sa isip niya, ang buhay niya ang palaging sentro. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangang makita ang mukha niya para malaman ang hitsura niya. Nakita siya ng mga taong papasok sa restaurant. Ang hitsura ng isang taong nakamasid sa isang babaeng nawawalan ng kontrol. Walang pumigil sa akin, walang nagtanggol sa kanya. Ang katotohanan ay nasa panig ko na nang hindi ko kailangang magsalita. Habang pababa ako ng hagdan, naging mahina na ang boses ni Elena hindi dahil tumigil siya sa pagtawag, kundi dahil hindi ko na siya pinapakinggan. Noong gabing iyon, pag-uwi ko, hindi ko binuksan ang ilaw. Naupo ako sa desk ko,
Binuksan ang laptop, pumasok sa bank account ko, ilang simpleng hakbang. Nag-send ako ng request para i-cancel ang lahat ng authorizations na konektado sa loan na pinirmahan ko para kay Elena. Hindi nanginig ang kamay ko. Hindi ko naramdaman na may ginagawa akong malaking bagay, binabawi ko lang ang akin. Dumating ang confirmation email sa loob ng ilang segundo. Isang maliit na berdeng linya. Ang inyong request ay naproseso na. Sumandal ako sa upuan ko, hindi pagod. Alam ko lang na ang hangin sa kwarto ay gumaan. Binuksan ko ang bagong tab at isinulat ang address ng law office na naitabi ko noong bumili kami ng bahay. Bukas, ikukuwento ko ang lahat ng walang dagdag, walang bawas, katotohanan lang. At ang nakakapagtaka, habang mas simple ang katotohanan, mas masakit ito sa taong nagkamali. Nang isara ko ang laptop, may naramdaman akong malinaw. Hindi na ako nakakulong sa kwento ni Elena. Ang kwentong iyon ay gumuho ng kusa nang hindi ko kailangang itulak. Akala ng mga tao ang paghihiganti ay pagsigaw, pagbasag ng mga bagay, o madramang pagbabalik. Pero ang totoong paghihiganti, ang malamig na klase, ay walang ingay. Kailangan lang nito ng papel sa tamang mesa, isang pangungusap sa tamang tao, at isang hakbang sa tamang oras. Nawala ang lahat kay Elena. Hindi dahil may ginawa akong masama. Nawalan siya dahil binuo niya ang buhay niya sa kasinungalingan at binuksan ko lang ang ilaw. Tumayo ako at isinabit ang jacket ko. Ang bahay ay nakakapanibagong tahimik, parang kwarto, pagkatapos ng bagyo, pero walang nasirang gamit, hangin lang na nagbago. Isinara ko ang pinto ng opisina at narinig ang malambot na click. Ganyan natatapos ang isang lumang kabanata. Hindi maingay, hindi masakit, tapos lang. Hindi ko alam kung nasaan si Elena sa mga sandaling iyon. Siguro nasa restaurant pa rin at desperadong nagpapaliwanag. Siguro tinatawag na sa opisina ng tatay ni Rafael para makinig sa mga bagay na ayaw niyang marinig. Siguro tinitingnan ang kinabukasang ipinagpalit niya at nakakita ng kawalan. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay pinili ko na sa wakas ang sarili ko. Hindi dahil sa galit, kundi sa linaw ng isip. Pinatay ko ang ilaw sa sala at tiningnan ang bahay sa huling pagkakataon noong gabing iyon. Ang kalayaan ay hindi sigaw. Ang kalayaan ay kapag umalis ka ng walang bitbit na kahit anong bahagi ng taong gumamit sa iyo. At noong gabing iyon, malaya na ako. Ang unang mensahe na natanggap ko kinaumagahan ay hindi galing kay Elena, kundi sa isa niyang dating katrabaho. Sinuspindi siya. May emergency meeting ang board of directors. Ibinaba ko ang cellphone ko. Hindi masaya, hindi malungkot, normal lang. Ang para sa kanya ay mahahanap ang daan pabalik sa kanya. Hindi ko na kailangang igalaw ang daliri ko. Isang oras ang lumipas, nakatanggap ako ng pangalawang mensahe. Sa pagkakataong ito ay galing sa kaibigan ni Rafael. Isang taong narinig siguro ang kwento mula mismo sa kanya. Cancelled na ang kasal. Gusto na silang hiwalayan ng pamilya. Binasa ko ang mensahe at i-unlock ang screen. Hindi na ako nagulat, isang makapangyarihang pamilya ay hinding-hindi tatanggap ng taong binuo ang kinabukasan sa loan na nakapangalan sa asawa. Kailangan nila ng malinis na pangalan. Hindi malinis si Elena. Nang hapon ding iyon, naglabas ang kumpanya nila ng internal memo. Sinuspinde si Elena habang iniimbestigahan sa sadyang pagtatago ng personal na impormasyon na nakakaapekto sa imahe ng organisasyon. Hindi nila isinulat ang detalye pero naintindihan ng lahat. Sa loob lang ng ilang oras, ang pangalan niya mula sa pagiging ambisyosong matagumpay ay naging bulong-bulungan ng isang taong may dalawang mukha na gumagamit ng tao. Ang career ay hindi guguho dahil sa isang malaking iskandalo. Guguho ito dahil sa katotohanang maliit pero matalas na parang labaha. Tungkol naman sa akin, pagkatapos makipagkita sa abogado, lumabas ako ng opisina na parang may isinauli akong hindi naman naging akin kailanman. Ang annulment ay hindi tagumpay. Isa itong labasan. Umupa ako ng apartment na mas maliit kaysa sa dati naming bahay pero mas maliwanag. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa pader na parang bagong pintura, walang bakas ni Elena rito, walang anino ng nakaraang buhay. 3 bagay lang ang binili ko. Isang desk na gawa sa light wood, isang malambot na carpet, at isang maliit na halaman sa tabi ng bintana. Ang ibang bahagi ay iniwan kong bakante hindi dahil may kulang, kundi dahil gusto kong makita ang espasyo para ipaalala sa sarili ko na hindi ko na kailangang magbigay ng puwang para sa ibang tao.
May mga gabi na nauupo ako mag-isa habang nakatingin sa mga gusali. Sa malayo, hindi malungkot, hindi nanghihinayang. Wala akong nawala. Binitawan ko lang ang mga bagay na hindi sulit panatilihin. At sa totoo lang, ang katahimikan ay hindi na bago sa akin. Parang sandali ito kung kailan naputol mo na ang nakapulupot na tali na matagal nang bumaon sa balat mo magaan, malinis, tama ang panahon. Ilang beses tumawag si Elena. Hindi ko sinagot. Hindi para parusahan siya, kundi dahil wala na akong dahilan para makinig. Ang tao ay hindi guguho dahil sa isang malaking dagok. Guguho sila kapag napilitan na silang harapin ang sarili nila nang walang disguise. At tinitingnan na ni Elena ang totoong larawan niya, isang larawan na hindi ko na kailangang dagdagan ng kahit isang guhit. Sa huling araw ko ng paglilinis sa dati naming opisina, bigla ko siyang naalala sa table 7, ang kalkuladong ngiti, ang mga matang naghihintay ng pagsang-ayon, ang tindig ng isang taong akala niya ay nakahawak na sa kapangyarihang mas malaki sa kanya. Nanatili akong nakatayo sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan kong isinara ang pinto, walang panghihinayang, walang pag-aalinlangan. Noong gabing nabisto siya, hindi ko siya tinalo, binawi ko lang ang sa akin. Ang iba ay kusa ng gumuho. Minsan, ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo ay hindi ang panatilihin ang isang tao sa pwesto niya, kundi ang lumayo kapag ang katotohanan ay sobrang linaw na. Hindi ka talo sa pag-alis. Pinili mo lang ulit ang sarili mo. Iyan ang katapusan ng kwento. Pero may isa pa akong gustong ibahagi sa inyo. 3 buwan pagkatapos ng gabing iyon sa restaurant, nakasalubong ko si Elena sa isang cafe sa Makati. Nagkataon lang talaga. Naghihintay ako ng take-out coffee. Nakaupo siya sa isang mesa sa dulo, mag-isa. May bitbit na portfolio na hindi na kasing kinis ng dati. Nakita niya ako. Nakita ko siya. Walang drama. Walang matitigas na salita. Yung sandali lang na ang 2 taong dating magkasama sa buhay ay nagkatinginan at parehong alam na wala nang dapat sabihin. Mukha siyang mas payat. Hindi na gaanong plansado ang damit niya. Ang ningning sa mga mata niya dati kapag pinag-uusapan ang mga plano niya, ang ningning na iyon ay nawala na. Hindi ako naawa. Hindi rin ako nakaramdam ng tagumpay. Wala lang talaga akong naramdaman. Tinawag ng barista ang pangalan ko. Kinuha ko ang kape ko at lumabas ng hindi lumilingon. Iyan ang totoong kalayaan. Hindi yung kapag sinira mo sila, kundi yung kapag wala ka ng pakialam sa kanila. Nawalan ng trabaho si Elena ilang linggo matapos ang gabing iyon. Hindi siya tinanggal ng kumpanya dahil sa iskandalo namin, kundi dahil sa financial inconsistencies. Mukhang hindi lang yung loan sa pangalan ko ang tanging questionableng ginawa niya. Nang magsimula silang mag-imbestiga, mas marami pa silang nahanap. Nagpakasal si Rafael pagkaraan ng 6 na buwan sa ibang babae, isang abogado mula sa pamilyang kasing yaman din nila. Nakita ko ang mga larawan sa social media. Mukha siyang masaya. Totoo yung klaseng saya na hindi binuo sa kasinungalingan. At ako? Nagpatuloy lang ako sa buhay, hindi sa madramang paraan na inaasahan ng mga tao sa pelikula. Walang sandali na biglang naging perpekto ang lahat at nahanap ko ang love of my life at nabuhay ng masaya habang buhay. Nagpatuloy lang akong mabuhay, magtrabaho, lumikha, huminga. Natutunan kong mahalin ang maliit kong apartment. Natutunan ko na ang katahimikan ay hindi kalungkutan. Natutunan ko na ang pag-iisa ay hindi nangangahulugang pagiging bakante. At higit sa lahat, ito ang natutunan ko. Ang taong pinakatinraidor ni Elena ay hindi ako, kundi ang sarili niya. Dahil kapag binuo mo ang buhay mo sa kasinungalingan, kapag ginamit mo ang tao bilang tuntungan, kapag masyado kang nakatutok sa pag-akyat sa tuktok na nakalimutan mo na kung sino ka sa daan, sa huli ang tanging matitira sa iyo ay isang bakanteng titulo sa isang opisinang hindi naman talaga sa iyo. Gusto ni Elena ng kapangyarihan, gusto niya ng status. Gusto niyang mapabilang sa mga mesang pinagdedesisyunan ng mahahalagang bagay. Pero nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Ang mga taong totoong makapangyarihan ay hindi kailangang magsinungaling kung sino sila. Ang mga taong may totoong halaga ay hindi kailangang gumamit ng iba para patunayan ang sarili nila. At iyan ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa lahat ng ito. Hindi mo kailangan ng madetalyeng paghihiganti. Hindi mo kailangan ng komplikadong plano. Hindi mo kailangang sumigaw o makipag-away, kailangan mo lang ang katotohanan at ang tapang na lumayo kapag ipinakita sa iyo ng katotohanan iyon na deserve mo ang mas mabuti.
Kaya kung sakaling mapunta ka sa sitwasyong gaya ng sa akin, kung saan ang taong mahal mo ay ginagamit ka, pinagsisinungalingan ka, at ginagawa kang palamuti lang sa sarili niyang kwento, tandaan mo ito. Ang katahimikan mo ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong salita. Ang pagkawala mo ay mas masakit kaysa sa kahit anong presensya. At ang desisyon mong piliin ang sarili mo ang pinakamagandang paghihiganti na kakailanganin mo. Dahil sa huli, ang mga taong gaya ni Elena ay laging nahuhulog ng kusa. Kailangan mo lang tumabi sa daan at hayaan ang gravity na gawin ang trabaho nito. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. May nakilala na ba kayong gaya ni Elena? Isang taong mas takot na mabisto kaysa sa makasakit ng iba? Ibahagi niyo sa comments. Gusto kong marinig ang kwento niyo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, pindutin ang subscribe at sabihin sa akin sa comments kung anong bahagi ang tumatak sa inyo. Bukas, mayroon pa. Magkita-kita tayo doon.